Kung kayo po ay nakikimisa sa linggo na ito, lalo na simula nung Lunes, mapapansin ninyo na halos magkakadugtong ang ating mga mabuting balita. Because this is one of the longest chapter in our gospel, in the Gospel of St. John. John chapter 6. Ito po yung tinatawag natin, the Bread of Life Discourse. Si Jesus ay tinuturo ang kanyang mga disipulo at mga nakikinig sa kanya na siya ay ang tinapay ng buhay. I am the bread of life. Sa buong linggo na ito po ang halos na pinagninilayan natin. Ako ang tinapay ng buhay. I am the bread of life. Pero sa haba-haba ng ating ebanghelyo, sa haba-haba ng ating pagninilay mula Lunes patungong hanggang Sabado, iisa lang ang tugon ng karamihan ng mga nakikinig at even ng mga sumusunod kay Kristo. And ano yun? First, they cannot understand it. Second, they don't accept it. Hindi nila maunawaan at hindi nila matanggap. Kahit gaano man pagkahabap ang pagpapaliwanag ng Diyos, sa huli, marami ang hindi nakaunawa at hindi tumanggap sa kanyang turo. And the result, many of those who follow Jesus went back to their former ways of life. Hindi na sila sumunod sa kanya. But the Lord is inviting us clearly today. May mga bagay na hindi natin mauunawaan sa buhay. At kahit gaano man pagpapaliwanag ng Diyos sa atin, may mga bagay na hindi natin klaro sa ating kaisipan. But the Lord is not inviting us to understand Him. The Lord is clearly inviting us to believe on Him. Hindi naman sa atin sinasabi ng Diyos na intindihin niyo ako. Hindi naman sinasabi ng Diyos na pag-aralan niyo ako. The Lord teaches us one characteristic, one virtue. And what is that? Faith. Maniwala. Sa mga bagay na hindi natin maunawaan sa buhay, hindi mo kailangan pang tanungin ng Diyos, Panginoon, pakiliwanag nga sa akin ito. Because certainly, even our God will explain things for us. At the very end, the Lord will ask us, do you believe me? Naniniwala ka ba sa akin? Alam niyo po, simula nung linggo na ito, partikular na kahapon, maraming mga parokyano nagtatanong sa akin, Father, pupunta ka ng Manawag. Ang nagsabi ko, hindi po ako makakapunta kasi may mga parish commitments, may mga parish schedules na bumangga sa oras ng selebrasyon sa ika-100 ng anibersaryo ng koronasyon ng minamahal nating ina ng Manawag. Pero may pabiro akong sagot. Nang sabi ko rin, may Manawag din naman dito. Alam niyo kung bakit? May pinanghahawakan po ako. Nung ako po ay na-assign dito last year, may isa akong hindi matanggap at lagi kong tinatanong sa Diyos. Kung regular po kayong nakikimisa every first Saturday Healing Mass, may isang bata na katabi ni Monsi. Pag kinakanta na po yung Our Lady of Manawag in Dagupan, papansin niyo yun, yung cute na bata at isa sa mga pinagtatanong ko sa Diyos ay, bakit tong batang ito? Alam niyo ba kung bakit lagi siya nandito every first Saturday Healing Mass? May cancer po siya. Particular, leukemia. So every first Saturday Healing Mass, katabi ni Monsi, ito yung batang ito, at rinig mo kumakanta ng Manawag in Dagupan. Kasabayan namin ni Monsi na umaakyat as we venerate the image of Our Lady of Manawag. And every first Saturday Healing Mass, lagi kong tanong sa Diyos, Panginoon, bata pa. Bata pa.
Gets ko pa kung matanda na. Pero sa lahat-lahat, bakit yung bata may cancer, may leukemia? Last Saturday healing mass, last month, nung ina-expect ko na nakita ko siya, may binulong sa akin yung bata. At anong sabi niya? Father, magaling na po ako. Father, magaling na po ako. Hindi ko maunawaan bakit yung manawag dito sa Dagupan gumagawa din ng milagro. Sa unang tanong ko, bakit yung bata may sakit? Ngayon ang tanong ko, bakit dito sa Dagupan ng imahen ng Our Lady of Manawag nagbibigay din ng milagro? So dear brothers and sisters, there are things that we cannot understand from God. But the Lord is simply asking us, maniwala ka naman sa akin, just a leap of faith, and everything will follow. Let us ask the Lord in the intercession of Our Lady of Manawag to grant us the grace that we need from them. The grace and virtue of faith, the grace and virtue of increase of trust in them. Amen.